Ang sitwasyon, Senate walkout. Noong gabi ng ika-26 ng Mayo taong 2026, nagkaroon ng matinding tensyon sa Senado matapos mag-walkout ang mga miyembro ng minority bloc. Ito ay bilang protesta sa pagpupursige ng majority bloc na amyendahan ang mga alituntunin, Senate rules, upang payagan ng mga senador na bumoto ng off-site o sa pamamagitan ng electronic platforms. Ang posisyon ng majority, naniniwala ang mga senador sa panig ng mayorya, sa pangunguna ni Senador Rodante Marcolita, na kailangang gawing moderno ang sistema at payagan ang remote voting para sa mga pagkakataong hindi makadalaw ng pisikal ang mga mambabatas. Ang posisyon ng minority, ayon kay Senador Risa Hontiveros, hindi tama ang proseso dahil minamadali ang pagbabago ng mga rules nang walang sapat na debate tungkol sa substansya nito. Ang pagkilos na ito ay itinuturing nilang paglabag sa tradisyon at integridad ng pagboto sa Senado. Reaksyon, Tagalog, Filipino Perspective. Bagamat nagkaroon ng clash sa loob ng Senado, may mga pananaw na positibo ang pagtanggap sa modernisasyon, habang mayroon namang nananatiling maingat. Narito ang ilang mga punto kung bakit may mga sumusuporta sa ganitong hakbang. 1. Pagyakap sa teknolohiya, efficiency. Marami ang naniniwala na sa panahon ngayon, hindi na dapat maging limitasyon ang pisikal na presensya. Ang paggamit ng teknolohiya ay nakikita bilang paraan para maging mas episyent ang trabaho ng mga senador. Kung ang mga ordinaryong manggagawa ay gumagamit na ng hybrid work o online meetings, bakit hindi rin ang mga mambabatas? 2. Pagpapatuloy ng serbisyo, continuity. Para sa iba, ang online voting ay isang safety net. Sa mga panahon ng hindi inaasahang pangyayari, tulad ng sakit o emergency, hindi mahihinto ang pagpasa ng mga mahahalagang batas dahil maaari pa ring gampanan ng senador ang kanilang tungkulin kahit wala sila sa plenaryo. 3. Smart governance. Ang mga taga-suporta ay tumitingin sa long-term benefits. Ang electronic voting ay maaaring maging mas mabilis at mas madaling ma-audit o ma-record kung gagamitan ng maayos na blockchain o security systems. Sa ganitong pananaw, ito ay pag-usad tungo sa mas modernong pamamahala o smart governance. Conclusion. Ang sigalot na ito ay nagpapakita ng debate sa pagitan ng tradisyon at modernisasyon. Habang kinikilala ng marami ang pangangailangan para sa efficiency, positibong aspekto, nananatili ang hamon sa Senado na siguruhin na ang bawat pagbabagong gagawin ay sumusunod sa tamang proseso, transparent, at hindi nagbubukas ng pintuan para sa pang-aabuso. Ang isyong ito ay patuloy na binabantayan ng publiko habang naghihintay kung paano reresolbahin ng Senado ang pagkakahati ng kanilang mga pananaw.